Marami po ang nawalan ng trabaho, marami po talagang nagkasakit simula ng nagkaroon po ng COVID-19. Malaki talaga po ang binigay na perwisyo ng sakit na yan sa buong mundo. Hello guys! Welcome to my channel. Ang i-share ko po today yung naging karanasan ko po noong year 2020. Di pa po ba uso po yung nagkasakit ang halos lahat ng bansa, buong mundo, nagkasakit po yung nauso yung sakit po na COVID-19. At isa rin po ako doon nagkasakit din. Noong una po, inakala ko po kasi na yung kampante po talaga ako sa sarili ko na hindi po ako talaga magkakasakit, hindi po ako mahawaan. Noong una po, lumabas-labas kami. Tapos, nag-church po kami. So, halos lahat po ay nagsuot ng face mask. So, ako hindi po ako talaga, ako lang po talaga hindi nagsusuot ng face mask. Labas po kami, ganun. So, ilang linggo din po yun nangyari yun na nagsisimba po ako na hindi po ako talaga nagpe-face mask. Yun nga po. Tapos, ang nangyari, umuwi po kami sa bahay. Tapos, nung ng lunchtime, pagkatapos ko pong kumain nun, tapos nahiga po ako para magpahinga, nakaramdam po ako ng parang pag-iinit ng katawan. Kasi 'di ba, yung mga sinyalis na po na yun ng COVID-19, doon yung lalagnatin ka. So, lahat po ng yun ay naranasan ko din. So, yung nga po, nag-usap-isa po yung talagang nilagnat ako. Kasi inisip ko, napagod lang ako noon kaya nilagnat ako. Dahil po, naglaba po ako, ang dami ko pong nilabahan, napagod po ako talaga. So, inisip ko po, kaya po ako nilagnat dahil sa napagod na po ako. Tapos, yun nga po, nagkasakit po ako, at nilagnat nga po ako. Kasi yung ko po, yung hobby ko, yung partner ko, nilagnat din po siya. Tapos, nung nilagnat din po siya, bago po kasi ako nalagnatin, ako po muna yung nilagnat. Nilagnat po ako, siya po muna nilagnat. Tapos, nung gabing pong yun, inasikaso ko po siya. Pinunasan ko po siya ng towel na may tubig na may alcohol. Tapos, gumaling din po siya agad. Parang tingin ko, napakatibay at napakalakas ng kanyang resistensya. Ayun na po, guys, inisip ko lang talaga na nahawa lang talaga ako sa kanya. Kaya lang, yung lagnat ko na yun, inabot po talaga ng 3 araw hanggang sa naging 1 linggo. Kasi nakaramdam na po ako talaga ng hindi lang lagnat ho. Nakaranas din po ako ng pananakit ng katawan. Tapos nga po yun, hindi lang yung lagnat ko po, inabot po ng 3 araw, hanggang sa po, inabot din po hanggang 1 week. So, hindi lang po talaga ako nilagnat, sumakit din po talaga yung katawan ko. Yung halos parang yung pananakit ng katawan ko noon ay inabot yung hanggang talagang ilalim ng buto ko, ng mabukod. Sobrang sakit talaga. Na yung parang nanghihina ka talaga guys na halos parang hirap ka talagang lumakad. Tapos naranasan din ko din guys yung mawalan din talaga ng panlasa. Yung pinipilit kong kumain ng 3 kutsarang kanin na may sabaw, na kahit gaano kasarap yung pagkain mo, parang ayaw mo talagang kainin kasi walang lasa, hindi lang walang lasa, wala kasi kang ganang kumain kasi syempre may lagnat nilalagnat ka di ba? Sa pag nilalagnat ka talaga, yun nga, natural lang sa isang taong na may sakit na mawawalan ka talaga ng panlasa. Tapos, ayun, hindi na ako makakain, kahit ano yung inihain sa akin. Pinipilit ko lang talagang kumain para lang magkaroon ako ng lakas. Tapos kumakain ako ng prutas, yun. Tapos nanghihina talaga ako, na walang panlasa. Tapos, ayun, sabay inuubo talaga ako. Tsaka yun, may sipon. Talaga yung ubo ko, kasi yung ubo ko, meron din akong cough allergy. So, sobrang ubong-ubo talaga ako. Minsan, tatakbo pa ako ng CR para mag-ubo kasi pag ubo ako, lalabas talaga yung ihi ko. So, yun, buti na lang yung CR namin malapit lang sa
kwarto namin. Kasi doon po kami, nangyari yun, doon po ako sa Cebu. Di, ayun nga po, doon po kami sa Cebu, tapos yun, talagang halos na, na, talaga yung ubo ko talaga, yung sobrang tigas ang yung ubo ko, na parang gusto ko talagang saksakin na yung yung lalamunan ko. Hindi ako natatakot doon sa COVID. Kasi 'di ba yung iba na depressed, natakot sila kasi nagkasakit sila, nagkaroon ng COVID-19, yun. Dahil talaga virus po 'yan ng bansa natin noong 2020. Pero ngayon ko lang po talaga na-share ngayong 2023 dahil sa content ko na po ito, talagang dapat ito po kasi ang i-share ko yung buhay, tungkol sa buhay ko. Ito po yung gagawin kong content na mga naging karanasan ko. So, yun nga po, sa totoo lang, hindi po ako na-depress. Hindi po ako natakot talagang mamatay. Kasi yung yung kinaiinisan ko lang talaga, parang yung ubo ko, gusto ko talagang saksakin na. Kasi halos yung gagawin mo talaga yung sa inodoro, nakaupo ka sa inodoro, uubuhin ka, tapos kakapit ka mo sa pader. Na hirap ka talaga. Tapos habang inuubo ako, nung sumasakit din yung tiyan ko, kakaubo. Ang hirap talagang umubo, guys. Sobra. Pero meron akong allergy, cough allergy, na yung simula kabataan ko, hanggang ngayon, guys, talagang meron pa rin akong ubo. Sa tanang buhay ko, hindi po ako nawawalan ng ubo. Ayun nga po, ang ginagawa ko po, guys, para makakain ako ng maayos, yung malunggay po, nagluluto po ako ng malunggay, itotorta ko. Yung lalagyan ko po ng itlog, ng sibuyas, kamatis, tapos bawang. Tapos igigisa ko po sa maliit na, yung yung lahat ng po yun, ng ingredients, yung mixture, pagsama-sama ko sa isang bowl. Tapos lulutuin ko po sa kawali na konti lang po yung mantika. Tapos gagawin ko po, parang itotorta ko, tapos lulutuin ko, ipa-flat ko po doon sa kawali na non-stick, tapos tatakpan ko lang po ng takip, yun. Tapos, babalikan ko yun. Pagka yung ilalim po nung, malalaman mo luto na kapag medyo brown-brown siya. Tapos yung babaliktarin mo na, tapos palulutuin mo ulit, maging brown-brown siya. Doon po talaga ako, halos ganun lang po yun yung ulam ko. Kasi kapag yung ulam ko, na yung, tortang malunggay, nakakain ako ng maayos. Talagang doon po ay, marami po akong nakakain. Kasi talagang iniisip ko po yung lumakas ako. Kasi napakahirap po talagang magkasakit. Yun po. Tapos, ayun, sobra talagang hirap na naranasan ko din na at least nakasurvive din po ako. Talagang ipinagdasal ko rin sa Panginoon, tinulungan din ako, Lord, hindi rin niya ako pinabayaan. Kagaya ng marami na nakasurvive din po sa COVID-19. Tapos guys, nalaman po ng kapitbahay namin na nagkasakit kami doon. Halos lahat po kami sa loob ng bahay nagkasakit. Pero wala naman po ang pangyayaring natakot dahil doon sa sakit na yon. Kaya lang yung isang pagkakamali ko lang guys talaga. Kung bakit hindi ko talaga naisip. Ginawa ko talaga to. Pumunta po ako sa school kung saan nandoon nagpapatest yung mga tao. Ngayon, sabi ng mga kasamahan ko, wag kayong magpa-test kasi pag nangyari yun, pag nag-positive kayo, paalisin kayo, baka kayo ng makapit-bahay, puntahan kayo ng astronaut. Kasi ang tawag doon na astronaut sa, mag-i-spray mag-i-spray sa loob ng bahay, tawag doon, kalimutan ko na yung guys, di ba? Siyempre, 3 years ago na. So, ayun nga po, hindi po ako nakinig. Parang inano ko talaga yung sarili ko na gusto ko malaman kung ano ba tong sakit ko na to. So, hindi ko kalain kapag may sipon ka pala, uubuhin ka, lalagnatin ka, automatic talaga ka na yun, positive ka na sa virus, sa COVID. So, ako, hindi ko lang talaga ang ginamit yung isip ko.
Siyempre dapat kailangan i-secure ko rin yung mga kasamahan ko. Kaya lang yun isang bagay na pagkakamali na pinagsisihan ko guys. Kasi nag-positive ako at isang araw nagulat na lang, siguro syempre makikita ka ng mga kapitbahay mo, bakit may kakatok, mayroon nang pumunta doon na naka-astronaut, diba? So, i-sprayhan yun guys, yung bahay namin. Tapos nalaman ng kapitbahay namin, so, syempre galit na galit yung mga kapitbahay namin. So, syempre, nangyari, hindi nakikita na lang naman kami doon sa Cebu dahil sa trabaho nga ng, ng partner ko. Nakikita na lang kami doon sa boss niya. So, syempre, para ma-secure din yung mga kasamahan namin. Kasi nagalit na po yung kapitbahay po namin doon sa amin. So, pinipilit kaming palayasin doon. Umalis na daw kami doon sa bahay na yun. Ayun. So, yung ginawa, imbis na palayasin kaming lahat, kami na lang po ng habi ko pinalis. At least, syempre, sa kabaitan din na po ng boss namin, ng boss ng habi ko, ay binigyan po kami ng pang down payment do sa titirhan naming apartment. So yun guys, napakalaki kong talaga napakalaking tanga ko rin at inaamin ko naman po yung guys kung bakit hindi ko alam, inaisip ko yung mga bagay na yun, no? Dapat tumahimik na lang talaga ako. Pero talaga guys, kung share ko po talaga yung naging experience ko. Experience namin doon noong nasa Cebu kami. Ayun lang po guys. Marami po ang nawalan ng trabaho. Marami po talagang nagkasakit simula ng nagkaroon po ng COVID-19. Malaki talaga po ang binigay na perwisyo ng sakit na yan sa buong mundo. Pero nagpapasalamat po kami sa Panginoon, bagamat kami rin po ay isa na rin ng tinamaan ng sakit na yan. Nagpapasalamat po kami sa Kanya sa taas dahil hindi po kami, yung partner ko po, hindi po siya nawalan ng trabaho. Isa rin po siya naging frontliner dahil nagtatrabaho siya sa isang company kung saan doon po kailangan ng tao yung internet at wifi. Pero sa cell site, po siya nagtatrabaho sa site. At yun ko na po, nagpapasalamat din po kami sa Panginoon kasi lahat naman po ng barangay doon ay naabutan din po talaga ng ayuda. Kagaya ng goods, ng bigas, yung pangangailangan. Inuna po talaga yung mga pangangailangan ng mga tao at isa rin po kami doon na nabigyan. Kaya nagpapasalamat din po kami at dapat talaga natin siyang pasalamatan dahil marami din po ang na-survive at nakakalungkot din po sa ibang pamilya dahil may mga nawalan din po sila ng isa nilang mahal sa buhay. Kaya lahat po tayo ngayon, mga nabuhay ngayon ay nakasurvive din sa sakit na yan. At sana, yun nga po, yung pananampalataya lang talaga po ay hindi nawala sa amin. Yun nga po, ang kailangan po talaga na malakas yung ating pananalig sa Kanya na hindi lang po, huwag po nating isipin na ito lang po yung talaga yung katapusan ng buhay natin. Kasi kailangan maging handa tayo dahil lahat naman po tayo ay iiwan din po natin ang lahat nito. Iiwan po natin kung anong meron tayo dito sa mundo. Hanggang dito na lang po ang aking video. Naway na sana naka-inspire po kayo. Na-inspire din po kayo sa aking sharing ng buhay ko. At nagpapasalamat po ako sa inyo. At sana po ay huwag niyo po kalimutan na i-like, share, at mag-comment na rin po kayo. At higit sa lahat, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Maraming po salamat guys. Paalam!